Pagmulat ng mga mata ko noong umagang iyon, ramdam ko agad ang kakaibang lamig sa tuktok ng ulo ko. Para bang may nawawala. Hinaplos ko ang buhok kong dati makintab at pilak, pero ngayon, puro makinis na balat ang nadama ko. Napasinghap ako. Agad akong tumakbo sa salamin sa banyo at halos hindi ako makahinga sa nakita ko. Wala ni isang hibla ng buhok, maging ang kilay ko wala na rin. Para akong ibang tao, isang matandang babae na ginawang biro ng kapalaran. Nanginginig ang kamay ko habang hinahaplos ang ulo kong kalbo. Paano nangyari to? Hindi ako madaling antukin, laging nagigising kahit sa kaluskos lang ng bubong. Sino ang makakagawa nito habang natutulog ako? Randy! Sigaw ko, nanginginig ang tinig. Randy, halika rito. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Ang anak kong si Randy, nakapajama pa, lumitaw sa may pintuan. Pero imbes na gulat o awa, may kakaibang ekspresyon sa mukha niya, parang guilt. Anong nangyari? Tanong niya, parang pilit ang tono. Tingnan mo ako, Randy. Halos maiyak kong wika. May gumawa nito sa akin habang natutulog ako. Wala na ang buhok ko, lahat. Huminga siya ng malalim at pinisil ang sentido. Si Mara, sinabi niyang biro lang yan. Biro? Bulalas ko, halos mawalan ng boses. Ito ang tawag ninyo sa biro? Ginupitan ako habang tulog. Biglang lumitaw si Mara sa likod niya, nakaayos na parang walang nangyari. Suot ang mamahaling bestidang alam kong ako ang nagbayad. Good morning po, Nay Teresa. Anya na may ngiti, pero malamig ang mata. Happy birthday po. Nagpatawa lang kami para may bago kayong look sa kaarawan ninyo. Napatitig ako sa kanya. Ikaw ang may gawa nito? Tumawa siya ng pino, tila nanunuya. Ay naku, wag kayong masyadong seryoso, Nay. Buhok lang naman yan. Tutubo rin. Ang reaksyon niyo nga, nakakatawa. Parang yelo ang bumuhos sa dibdib ko. Hindi ito tungkol sa buhok, ito ay tungkol sa hiya, sa pagyurak na adi. Sumang-ayon agad si Randy, halatang takot na mapagalitan. Oo nga ma, baka mas maganda kung next month na lang, para makapagpahinga rin kayo. Napatitig ako sa kanilang dalawa. Parang may malamig na dumaloy sa tiyan ko. Kanselahin ang party? Iyon ang unang ideyang lumabas kay Mara at agad namang sinang-ayunan ng anak ko. Bakit kailangang ipagpaliban? Tanong ko, mahinahon pero matalim. Ngumiti si Mara, ngunit halatang pilit. Kasi po, nakakahiya kung makikita kayong ganyan ng mga bisita. Baka isipin pa nilang may sakit kayo. Ako na po ang tatawag sa lahat. Ako na bahala. May kakaiba sa tono niya. Masyadong mabilis, masyadong sabik. Para bang matagal na niyang inaantay ang pagkakataong ito. Habang nag-aayos siya ng buhok sa salamin, napansin ko ang kumpiyansa sa kanyang kilos. Ang ngiti na hindi umaabot sa mga mata. Noon ko naramdaman ang unang kirot ng hinala. Hindi ito basta biro. May mas malalim na dahilan kung bakit gusto niyang ipahiya ako at ipakancel ang party. At ngayong araw na dapat para sa pagdiriwang, nagsimula ang laban kong hindi ko inasahang kakaharapin sa edad na 78. Pagkaalis ni Mara at Randy sa kwarto, unti-unti kong naramdaman ang bigat ng lahat. Hindi ko pa rin matanggap ang refleksyong nasa salamin. Isang matandang babaeng walang buhok, parang inalisan ng dangal at pagkatao. Pero habang nakatingin ako sa sarili, may kakaibang bagay na gumising sa loob ko. Hindi na ako basta kawawang biktima. May kailangan akong malaman. Habang naglalakad sila sa labas, narinig kong binuksan nila ang pinto at sabay nagtawanan. Ayos! Buti na lang pumayag si Nay Teresa, wika ni Mara bago sumara ang pinto. Halos marinig ko pa ang tawa niyang parang may halong panalo. Pagtiyak kong wala na sila, nagsimula akong gumalaw. Lumuhod ako sa tabi ng kama, may hinahanap, anumang bakas ng ginawa nila sa akin. Hinaplos ko ang sahig, bawat sulok, bawat bitak ng kahoy. Wala ni isang hibla ng buhok, imposible yon. Kung ginupit o sinayad ang buhok ko, dapat may bakas kahit alikabok man lang. Pero malinis, sobrang linis, parang nilinis ng taong may planong itago ang ginawa. Tumayo ako at pumunta sa banyo ng bisita. Iyon ang madalas gamitin ni Mara kapag natutulog dito. Pagbukas ko ng pinto, naamoy ko agad ang mahal na pabango niyang ginagamit tuwing aalis. Luminga ako
At sa gilid ng kubeta, may napansin akong mga hibla ng kulay pilak. Ang buhok ko, kinilabutan ako. Dahan-dahan kong pinulot ang ilang hibla, nanginginig ang kamay ko. Dito niya ginawa, sa sariling banyo niya. Ibig sabihin, may oras siya, hindi ito biglaan. Umupo ako sa inidoro, pinikit ang mga mata, at isang tanong lang ang paulit-ulit na umikot sa isip ko. Paano ako hindi nagising? Kahit may kumaluskos lang sa kwarto, laging bumabangon ako. Pero kagabi, tulog na tulog ako, walang maalala kahit anong ingay. Naalala ko bigla ang tasa ng tsaa na inabot ni Mara bago ako matulog. Para makatulog kayo ng mahimbing, Nay. Sabi pa niya kagabi, may ngiti sa labi. Naramdaman kong lumamig ang buo kong katawan. Ang tsaa, iyon ang susi, hindi biro ang nangyari. Nilasing ako ng gamot, ginupitan habang walang malay, at nilinis ang lahat ng bakas. Hindi na ito tungkol sa hiya, isa itong pag-atake. Isang panlilin lang na may mas malaking dahilan. Bumaba ako sa kusina ng dahan-dahan, bitbit pa rin ang mga hibla ng buhok kong natagpuan sa banyo. Tahimik ang buong bahay, tanging tiktak ng orasan sa dingding ang maririnig. Sa bawat hakbang ko, lalong tumitindi ang kaba. Binuksan ko ang lahat ng kabinet, mga garapon ng kape, asukal, mga pampalasa. Hinanap ko ang anumang kakaiba. Hanggang sa pinakailalim ng istante, likod ng bote ng suka at toyo, may nakita akong maliit na lalagyan na kulay kayumanggi. May etiketa ito mula sa botika, Diphenhydramine 50 mg para sa tulog. Pangalan ng pasyente, Maradelos Reyes. Napalunok ako. Hindi ito gamot na basta iniinom. Sa mataas na dose, pwedeng makatulog ang kahit sinong matanda ng malalim. Sobrang lalim para magising. Ibig sabihin, sinadya niyang patulugin ako. Napaupo ako sa silya para akong nabingi. Lahat ng ginawa niya kagabi, ang malambing na tono, ang tsaa, ang ngiti, lahat pala iyon ay pekeng pag-aalaga. Ginawa niyang laruan ang katawan ko habang wala akong malay. Tumunog bigla ang telepono. Napakapit ako sa dibdib ko bago sinagot. "Hello, Nay Teresa, si Tita Luming to," boses ng matagal ko ng kaibigan sa homeowners. "Tinawagan ako ni Mara kanina. Sabi niya, may sakit daw kayo kaya kinansela na raw ang handaan mamayang gabi. Totoo ba yon?" Napatigil ako. "Sakit?" Tanong ko, pilit pinapakalma ang tinig. "Oo, sabi niya nilagnat daw kayo at baka nakakahawa. Pero parang okay naman kayo kahapon nung nagkita tayo." Ganun ba?" Dahan-dahan kong sagot. "Salamat, Luming. Tawagan kita mamaya ulit." Pagkababa ko ng telepono, tumindi ang puot na naramdaman ko. Ibang-iba ang kwento ni Mara sa bawat tao. Sa iba, nahihiya ako. Sa iba, may sakit ako. Ngayon, may lagnat ako. Ibig sabihin, may niluluto siyang mas malaki. Tinitigan ko ulit ang maliit na bote ng gamot. Ito ang ebidensya. Ito ang patunay na hindi siya basta nang aasar lang. May plano siya. At kung may plano, in this case, iyang sirain ako, mas maaga kong sisimulan ang laban. Pinahid ko ang luha ko at bumulong sa sarili. Hindi mo alam, Mara. Hindi ako basta matandang babae. Ako si Teresa Mendoza at hindi mo ako kayang paikutin. Pagkatapos kong iligpit ang maliit na bote ng gamot sa bulsa ng bestida ko, dumiretso ako sa mesa sa kusina. Nandoon ang pitaka kong palaging nakapatong sa ibabaw ng kalan, kung saan madali kong nakikita. Binuksan ko iyon at agad kong napansin. Magkakagulo ang mga tseke. Hindi ganoon ang ayos ko palagi. Lagi kong nakaayos ayon sa petsa. Binuklat ko ang logbook kung saan ko sinusulat lahat ng pinaglaanan ko ng pera. Ang huling naitala ko ay donasyon sa simbahan, 50 piso. Pero sa ilalim nyon may 3 bagong linya, iba ang sulat, 2,000. Gastos sa bahay, 3,500. Medical puana, 250. Iba pa. Iba ang tikwas ng letra. Kahit ginaya, alam kong hindi akin iyon. Nanlamig ang kamay ko. May gumamit ng tseke ko. Tumayo ako at mabilis na pumanhik sa kwarto. Binuksan ko ang maliit kong aparador kung saan ko itinatago ang mga papeles ng bangko, mga resibo, statement at lumang tseke. Pero kalahati ng mga pinakabagong dokumento, wala na.
Ang mga buwan ng Agosto at Setyembre na dapat ay naroon ay nawala. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. May kumuha, may nagtatago ng katotohanan. Bumaba ako muli at mula sa bintana nakita kong parating na sina Mara at Randy. May bitbit silang mga plastik na may tatak ng mamahaling mall. Halatang galing sa shopping habang ako'y halos hindi makakain sa pag-aalala. Agad kong itinago ang gamot sa bulsa ng damit at bumalik sa sala, nagpapanggap na parang walang alam. Nay, kumusta po kayo? Tanong ni Randy, pilit na masigla. Bumili kami ng mga gamit para sa inyo, sabon, lotion, vitamins. Ngumiti si Mara, may lamig sa mata. At soup, Nay, para makabawi kayo. Salamat, sabi ko, pinipigil ang galit. Mara, natawagan mo na ba lahat ng bisita? Siyempre po, lahat sila naiintindihan kayo. Hindi na raw pupunta. Sayang nga raw pero concerned sila sa kalusugan ninyo. Kalusugan. Hindi kahihiyan, hindi gupit kundi kalusugan. Iba't ibang kwento, iba't ibang dahilan, at lahat pabor sa kanya. Habang ngumiti ako ng peke, napansin ko ang isang bagay. Sa mamahaling bracelet ni Mara, may nakasabit na isang hibla ng pilak na buhok. Ang patunay ng ginawa niya, suot bilang tropeyo. Kinagabihan, matapos maghapunan, umalis si Mara at si Randy para raw bumili ng gamot. Pero sa pakiramdam ko, hindi iyon tungkol sa gamot, kundi tungkol sa kasinungalingang unti-unti kong nabubuksan. Pagkasara ng pinto, agad kong kinuha ang aking bag at lumabas. Tinawag ko si Mang Lando, ang tricycle driver sa kanto, at nagpahatid sa bangko sa bayan. Doon, kilala ako ng lahat. Matagal na akong depositor. Magandang gabi po, Aling Teresa, bati ni Manager Salve, ang matagal ko nang kausap sa tuwing may transaksyon ako. Anong maitutulong ko? Huminga ako ng malalim. Gusto kong makita ang buong listahan ng withdrawals sa account ko nitong nakaraang 6 na buwan. Lahat-lahat. Sumeryoso ang mukha ni Salve. Sige po, sandali lang. Ilang minuto lang, ibinigay niya sa akin. Inang printout, habang binabasa ko, nanginig ang kamay ko. Mayroong halos 20 withdrawal na hindi ko maalalang ginawa. Maliliit na halaga, 5,000, 3,000, 2,500, pero tuloy-tuloy, buwan-buwan. Salve, mahina kong sabi. Paki-compute lahat nitong mga withdrawal na to. Kinuha niya ang calculator. Halos 170,000 po lahat, Aling Teresa. Nalaglag ang panga ko. 170,000. Ang pera kong pinag-ipunan mula pa sa pensyon ni Mang Ernesto. Sa pagtitipid ko sa kuryente at gamot, unti-unti pa lang ninanakaw. Ma'am, dagdag ni Salve, may kakaiba pa po. May nagtanong tungkol sa pagbabago ng beneficiary ninyo. 3 linggo lang ang nakalipas. Babae, mga 30 anyos, maputi. Sabi niya, anak 2 raw kayo. Para akong natigilan. Sinabi ba niya ang pangalan niya? Tingin ko po, Mara de los Reyes, pero di namin pinayagan. Sinabi namin kailangan kayo mismo ang mag-ayos. Parang umikot ang mundo ko. Si Mara na naman. Sinubukan niyang palitan ang pangalan sa account ko. Marahil para maagaw ang lahat kapag napaniwala niya silang may sakit ako o mahina na ang isip. Salamat, Salve, sabi ko. Pilit na kalmado. Pakiprint lahat ng withdrawal slips. Kailangan kong ipakita ito sa abogado. Habang pauwi ako sa tricycle, mahigpit kong hawak ang envelope ng ebidensya. Hindi na ako simpleng ininsulto o ginupitan. Niloloko ako, pinagnanakawan, at gustong ipalabas na wala na ako sa katinuan. Ngayon alam ko na, hindi ako dapat umiyak. Dapat akong lumaban. Pagbalik ko sa bahay, tahimik pa rin. Alam kong hindi pa nakakauwi sina Mara at Randy. Ang dilim ng sala, tanging ilaw lang sa altar ang nagbibigay liwanag. Dahan-dahan akong umakyat, bitbit ang envelope ng ebidensya. Sa kwartong dati para kay Randy, napansin kong bukas ang aparador ni Mara. Naisip kong baka doon ko makita ang sagot. Matagal kong pinigilan ang sarili kong maghalungkat, pero ngayong alam kong niloko nila ako, wala na akong dapat igalang na privacy. Binuksan ko ang unang drawer. Mga mamahaling pabango, relo at mga lipstick na hindi ko man lang nakikitang binibili. Sa ilalim ng mga iyon, may nakatagong Manila folder.
Kinuha ko iyon. Sa loob, sunod-sunod na papel, mga photocopy ng mga bank statement ko, pati mga tala sa sariling sulat kamay ni Mara. Sa bawat pahina, may mga linyang nakasulat. Target, gawing dependent si Teresa. Kontrolin ang gamot at pagkain. Sabihin kay Randy na malilimutin na si Mama. Habang binabasa ko, nanginginig ang tuhod ko. Pero sa pinakailalim ng folder, may mas nakakatakot pa. Isang papel na nakasulat. Crisis event, gupitan habang tulog, ipakitang sira ang isip. Napatakip ako sa bibig ko para hindi mapasigaw. Ang lahat pala ay planado, mula sa tsaa, sa paggupit, hanggang sa pagkansela ng party. Lahat ng iyon ay bahagi ng script niya para palabasing mahina na ang isip ko. Kasunod ng papel na iyon ay isang power of attorney form na kapangalan sa kanya, handa ng pirmahan. Kung sakaling mapaniwala niya ang lahat na wala na ako sa katinuan, magiging kanya ang lahat ng ari-arian ko, bahay, pensyon, ipon. Umupo ako sa gilid ng kama at hinigpitan ang hawak ko sa folder. Halos marinig ko ang tibok ng puso ko sa sobrang galit at takot. Akala mo siguro matanda na ako, Mara, bulong ko. Pero mali ka, sa tagal kong nabuhay, kabisado ko na ang amoy ng kasamaan. Tinago ko ang folder sa ilalim ng unan ko at sa gabing iyon, hindi na ako nakatulog. Ang tanging nasa isip ko, bukas ng gabi, ang araw ng paghihiganti. Pagsikat ng araw, hindi pa rin ako nakatulog, pero sa halip na panghihina, determinasyon ang naramdaman ko. Tapos na ang panahong umiiyak ako sa hiya, ngayon ako na ang kikilos. Unang ginawa ko, tinago kong mabuti ang lahat ng ebidensya. Ang Manila folder, mga bank statement, kopya ng withdrawal slips, pati ang bote ng gamot. Lahat nilagay ko sa lumang kahon ng sapatos at isinilid sa ilalim ng aparador. Alam kong hindi nila iyon mahahanap. Habang nag-aalmusal, nagkunwari akong kalmado. Tinapay at kape lang, pero sa loob-loob ko, nag-aalab ang isip ko sa mga susunod na hakbang. Tinawagan ko si Attorney Robles, dating kasamahan ng yumaong asawa ko sa opisina. Attorney, mahina kong sabi, may kailangan akong ipasuri, mahalaga ito, huwag niyong ipagsasabi kahit kanino. Pagkatiwalaan niyo ako, Aling Teresa, pumunta kayo dito mamaya, ipapasara ko ang opisina para walang makaalam. Bago ako umalis, lumapit si Mara, nakangiti. Nay, wag na po kayong aalis ngayon. Magpahinga na lang kayo, ha? Ako na ang bahala sa mga bayarin at groceries. Salamat, Mara. Sagot ko ng may ngiti. Pero ang isip ko'y malamig. Ayaw niya akong makaalis. Baka may tinatago pa siya. Pagdating ko sa opisina ni Attorney Robles, inilabas ko ang lahat ng dokumento. Tahimik siyang nagbasa. Delikado ito, Anya. Kapag napirmahan ninyo ang papel na to, mawawala sa inyo lahat. Mabuti at naagapan ninyo. Tumango ako. Kaya kailangan kong ipakita sa mga tao ang totoo. Bukas ng gabi, ang kaarawan ko, magkakaroon pa rin ng handaan. Hindi ko kakansilahin. Pero sa pagkakataong yon, hindi lang ako magdiriwang. Magpapakita ako ng katotohanan. Ngumiti ang abogado. Matapang kayo, Aling Teresa. Pero mag-ingat kayo, kailangan ng saksi. Tama ka, sagot ko. Tatawagan ko sina Tita Luming at si attorney mismo. At kapag dumating si Mara, ipapakita ko sa kanyang hindi lahat ng matanda ay napapaikot. Pag-uwi ko, nagkunwari akong pagod. Pero habang pinagmamasdan ko si Mara, naabala sa pagtawag sa mga bisita para kanselahin ang handaan, napangiti ako ng lihim. Hindi mo alam, Hija, sabi ko sa isip ko. Sa mismong gabi ng kaarawan ko, ikaw ang may sorpresa. Kinabukasan, maaga akong nagising. Alam kong iyon na ang araw ng laban. Pero sa halip na ipakita ang tapang, pinili kong magpanggap na mahina, ang imahe ng matandang madaling paikutin. Nang bumaba ako, nadatnan ko si Mara sa kusina, abala sa pagkukumpuni ng mga bulaklak. Nay, kumain na po kayo. Tinawagan ko na rin si Tita Luming at iba pa. Sinabi kong hindi na matutuloy ang party. Nahihiya nga po ako sa kanila pero sabi ko, kailangan niyong magpahinga. Ngumiti ako, mahina.
Salamat Mara, ang bait mo talaga. Ngumiti rin siya pero ramdam ko ang yabang sa mata niya. Siyempre po, pamilya tayo. Ako na ang bahala sa lahat. Habang nagsasalita siya, pinagmamasdan ko ang bawat galaw niya, kung paanong kontrolado niya ang bawat desisyon sa bahay na ito, pati ang anak kong si Randy. Maging ang mga tawag sa cellphone ni Randy, siya ang sumasagot. Nay, sabi ni Randy habang nagkakape, siguro bukas pwede na kayong magpatingin sa doktor. Baka kung ano na to, palagi kayong pagod at emosyonal. Tumango ako. Oo, baka kailangan nga. Pero sa loob-loob ko, alam kong bahagi iyon ng plano nila. Ang palabasing wala na ako sa katinuan. Pagkaalba, is nila para mamalengke, sinimulan ko na ang mga huling paghahanda. Tinawagan ko isa-isa ang mga bisita na sinabi nilang kinansela. Tuloy ang handaan mamayang gabi, bulong ko kay Tita Luming sa telepono. Walang dapat makaalam ha, may ipapakita ako sa inyo. Isa-isa kong pinadalhan ng mensahe ang mga kaibigan, pati si Attorney Robles. Lahat sila pumayag. Alam kong may tiwala sila sa akin. Hindi sila maniniwala agad sa mga kasinungalingan ni Mara. Bandang hapon, nag-ayos ako. Kinuha ko ang peluka na binili ko kahapon sa parlor ni Aling Bebang. Kulay pilak, halos kapareho ng dati kong buhok. Nang maisuot ko, halos hindi mo masabing kalbo ako. Habang nakaharap sa salamin, nag-ayos ako ng kilay gamit ang lapis. Hindi ko napigilang mapangiti. Sa salamin, hindi ko nakita ang kawawang lola. Ang nakita ko ay isang mandirigmang marunong maghintay ng tamang oras. Handa na ako, bulong ko sa sarili. Ngayong gabi, matitikman ni Mara ang hiya na pinatikim niya sa akin. 6:00 ng gabi, nagsimulang dumating ang mga unang bisita. Tahimik kong binuksan ang ilaw sa sala, inayos ang mga plato at tinakpan ang mga handa. Ayokong magmukhang handaan agad. Gusto kong makita ang reaksyon ni Mara kapag pumasok ang mga taong inakala niyang hindi darating. Sa labas ng bahay, narinig kong bumukas ang gate. Dumating sina Mara at Randy, may bitbit na supot ng pagkain. Nay, tawag ni Mara. Nandito na kami. Nagdala kami ng sopas para sa inyo lang, ha? Ngumiti ako. Salamat, Hija. Napakaalaga mo talaga. Nang pumasok sila sa loob, nakaupo ako sa sala, nakasuot ng bestidang asul at may suot na peluka. Tila hindi niya ako agad nakilala. Napatigil siya, napakunot ang noo. Nay, ang ganda naman ng ayos ninyo. Saan kayo pupunta? Tila nakakahiya namang hindi mag-ayos sa sarili kong kaarawan. Sagot ko ng payapa. Bago pa siya makasagot, tumunog ang doorbell. Si Attorney Robles ang unang dumating, may dalang folder. Sumunod si Tita Luming, may kasamang mga bulaklak. At isa-isa, pumasok ang ilan pang kaibigan ko, mga kapitbahay, pati ang bank manager na si Salve. Halata ang pagkagulat sa mukha ni Mara. Akala ko po, ngunit hindi ko siya pinatapos. Oo, Mara, akala mo nga wala na akong lakas. Pero ngayong gabi, gusto kong magpasalamat sa lahat ng taong nagmamahal at nagtitiwala pa rin sa akin. Tahimik si Randy, halatang naguguluhan. Samantalang si Mara, bakas na ang kaba sa bawat ngiti. Pagkatapos maihain ang pagkain, tumayo ako sa gitna ng sala. Tinapik ko ang baso para makuha ang atensyon ng lahat. Mga kaibigan, panimula ko, salamat sa pagpunta kahit may nagsabi sa inyo na may sakit ako, pero ngayong gabi may mas mahalaga akong sasabihin. Huminto ako saglit, ramdam ko ang tibok ng puso ko. Lahat ng mata nakatuon sa akin, kabilang na ang sa taong ginawan ako ng kahihiyan. Totoo, ginupitan ako habang tulog, pero hindi iyon simpleng biro, sa itong plano para sirain ako, sa araw pa ng aking kaarawan. Tahimik ang lahat, tanging mukha ni Mara ang unti-unting namumutla, tahimik ang buong sala, maging ang tunog ng bentilador parang biglang nawala. Lahat ng bisita napapako ang tingin sa akin, lalo na si Mara na ngayon ay halos hindi makagalaw. Alam kong nabigla kayo, patuloy ko. Pero gusto kong malaman ninyo ang totoo.
Sa likod ng tinatawag nilang biro, may kasinungalingang mas malalim. Habang tulog ako, pinainom ako ng tsaa na may gamot. At habang wala akong malay, ginupitan ako hanggang kalbo. Napasinghap si Tita Luming. Santo Niño, bulong niya. Inangat ko ang maliit na bote ng gamot na inilabas ko mula sa bulsa ng bestida ko. Ito ang ginamit sa akin. May pangalan pa sa etiketa. Basahin ninyo. Kinuha ni Attorney Robles at binasa ng malakas. Diphenhydramine 50 mg prescribed to Mara de los Reyes. Nagsimulang magbulungan ang mga bisita. Si Randy napatingin kay Mara na ngayoy hindi makatingin kahit kanino. Mara, sabi ko, baka gusto mong ipaliwanag sa kanila kung bakit may gamot kang ganito at bakit ito natagpuan sa kusina ko. Nay, nanginginig niyang sagot. Bakit ninyo ako inaakusahan? Nag-aalaga lang naman ako. Pag-aalaga? Putol ko. Ganito ba ang pag-aalaga? Ang gupitan ako habang walang malay? Ang ipahiya ako? Ang ipakalat na may sakit ako para mapakancel ang party? Napatakip sa bibig si Salve, ang bank manager. Aling Teresa, yan ba yung sinasabi ninyong babaeng nagtangkang palitan ang beneficiary ninyo? Tumango ako. Oo siya nga at may iba pa akong ebidensya. Lumapit si Attorney Robles at inilabas ang mga kopya ng withdrawal slips. Ayon sa aming pagsusuri, anya, mahigit 170,000 ang na-withdraw sa account ni Aling Teresa nitong nakaraang 6 na buwan, lahat peke ang pirma. Nag-iba ang kulay ng mukha ni Mara. Hindi totoo yan, sigaw niya, halos mabasag ang tinig. Ginagawa ninyo lang to para siraan ako. Lumapit ako, dahan-dahan. Walang kailangan sirain, Mara. Ikaw mismo ang gumawa niyan. At ngayong gabi, dito mismo, lahat ng sinira mong dangal ko, ibabalik ko. Tahimik ulit ang lahat. Ang mga mata ng mga bisita, puno ng awa sa akin at ng galit kay Mara. Alam kong ito na ang simula ng pagbagsak niya. Nanginginig na ang kamay ni Mara habang pilit niyang pinapaliwanag ang sarili. Hindi ko ginawa yan. Si Nay Teresa, nalilito lang. Baka may demensya na siya. Halos sigaw niya habang pilit pa ring nakangiti sa mga bisita. Ngunit walang naniwala. Maging si Randy, nakayuko, tila pinapasan ang bigat ng konsensya. Randy, tawag ko, mahina pero matalim. Totoo bang wala kang alam? O kasama ka rin sa plano niya? Napatigil siya, lahat ng mata nakatuon sa kanya. Nakita kong nanginginig ang labi niya bago siya napaupo. Ma, halos pabulong niyang sabi. Sinabi lang ni Mara na biro lang yun. Akala ko, makakatawa lang. Biro? Sigaw ni Tita Luming. Ang gupitan ng sarili mong ina habang tulog, biro sa'yo yon? Hindi ko alam na may gamot, tuloy ni Randy. Luhaan na. Sinabi niyang gusto mo raw ng bago, na gusto mong magulat lahat sa party. Akala ko totoo. Akala ko gusto mong magpabago ng itsura. Hindi ko alam na nilason ka. Hindi ko siya nilason. Sigaw ni Mara, halos mabaliw na. Tulog lang, gusto ko lang siyang magpahinga. Ngunit kinuha ni Attorney Robles ang folder at binasa ang dokumentong nakita ko sa kwarto niya. Pakinggan niyo to, nakasulat sa sulat ka. Amay ni Mara. Crisis event, gupitan habang tulog, ipakitang mahina ang isip. Nabingi ang buong sala sa katahimikan. Napayuko si Randy, nanginginig ang balikat. Diyos ko, Mara, akala ko mabait ka. Ginamit mo pala pati ako. Lumapit ako sa anak ko. Hinawakan ko ang kamay niyang nanginginig. Randy, anak, matagal na kitang pinatawad, pero gusto kong marinig mo mula sa kanya kung bakit niya to ginawa. Tumingin ako kay Mara. Sabihin mo, bakit? Dahil ba sa pera? Sa bahay? O gusto mo lang akong sirain? Hindi siya sumagot, pero sa bawat patak ng luha sa pisngi niya, alam kong ang katahimikan niya ang pinakamatinding pag-amin. Wala na, sabi ko, diretsong nakatingin sa kanya. Tapos na ang mga kasinungalingan mo. At ngayong gabi, dito mismo sa harap ng lahat, ibabalik ko sa iyo ang hiya na ibinuhos mo sa akin. Parang binuhusan ng yelo ang buong sala. Si Mara nakatayo pa rin pero nanginginig na ang mga tuhod. Ang mga bisita nagkakatinginan, hindi alam kung maaawa o magagalit. Bigla siyang humalakhak, isang halakhak na may halong luha at galit.
Ayan na ang gusto niyong marinig, di ba? Oo, ginawa ko. Ginupitan ko siya. Pero hindi dahil gusto kong sirain siya, kundi dahil gusto kong tapusin ang paghihirap ko sa bahay na to. Napatigil ang lahat. Ako man hindi ko agad nakuha ang ibig niyang sabihin. Tuwing umaga reklamo, sigaw ni Mara, halos mabasag ang boses. Lahat na lang mali, ang ulam, ang paglinis, pati pagsuot ko ng tsinelas, hindi ko na kaya, lagi akong masama kahit anong gawin ko. Lumapit ako, kalmado pero matalim ang tinig. Ginupitan mo ako habang tulog, nilasing mo ako ng gamot, nagnakaw ka ng pera, gusto mong agawin ang bahay, sasabihin mo bang lahat yon ay dahil lang sa inis? Dahil sawang-sawa na ako sa utang na loob, balik ni Mara. Araw-araw pinararamdam niyong hindi ako parte ng pamilya. Kahit anong gawin ko, ako pa rin ang manugang na hindi sapat. Hindi kita kailanman pinagtabuyan. Sagot ko, ikaw ang lumayo. Ikaw ang nagtakip ng hiya mo sa pamamagitan ng kasinungalingan. Hindi mo ako naiintindihan, Nay. Sigaw niya, halos mapatid sa hinga. Hindi mo alam kung paano maging outsider sa sariling bahay. Tahimik akong lumapit. Sa pagitan naming dalawa, tila nakapako ang buong mundo. Baka totoo yan, Mara, sabi ko ng mahina. Pero may hangganan ng galit at kapag sinobrahan mo, kahit ikaw mismo, lulunukin ka ng hiya. Hindi na siya nakasagot. Nanginig ang mga kamay niya at tuluyang bumagsak ang hawak na plato sa sahig, nabasag. Si Randy, mabilis na lumapit at hinawakan siya, pero pumigla siya. Lahat kayo laban sa akin, sigaw niya habang lumuluha. Lahat kayo nagpapanggap na mabait, pero sa likod nilalait ako, ngunit wala nang naniwala. Kahit si Randy, nakatingin na lang sa kanya, puno ng awa at pagkadismaya. Sa gabing iyon, sa mismong araw ng aking kaarawan, bumagsak si Mara, hindi dahil itinulak ko, kundi dahil sa bigat ng sarili niyang kasalanan. Pagkatapos ng malakas na sigaw ni Mara, walang gumalaw ni isa sa loob ng bahay. Tanging mga hikbi niya ang maririnig habang nakaluhod siya sa sahig, hawak ang mga piraso ng nabasag na plato. Si Randy, hindi alam kung aakbayan ba siya o lalayo. Lumapit si Attorney Robles sa akin at marahang bumulong. Aling Teresa, handa na po ako. Nakausap ko na kanina ang barangay at ang pulisya. Hinihintay lang nila ang tawag ninyo. Tumango ako. Tama na siguro ang kabaitan. Lumapit ako kay Mara. Kalmado pero matigas ang tinig. Mara, binigyan kita ng bahay, respeto at pagkakataong maging pamilya. Pero pinili mong sirain ako. Hindi kita kakayaning patawarin ng ganun lang. Wala akong intensyong magnakaw. Sigaw niya, luhaan. Nadadala lang ako. Naisip ko lang, baka mawala na rin siya sa isip. Baka kailangan ko ng unahan bago pa maipamana sa iba. Sa pamamagitan ng panlilin lang, sagot ni Tita Luming, halos di makapaniwala. Anong klaseng manugang ka? Huminga ako ng malalim, kinuha ang cellphone ko at tumawag sa barangay. Kapitan, pwede po bang pakiakyat dito sa bahay? May kasong kailangan niyong makita. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang 2 tanod at isang pulis. Dinala ni Attorney Robles ang lahat ng dokumento, mga withdrawal slips, bank statement at ang sulat kamay ni Mara. Sinubukan ni Mara tumakbo palabas, pero hinarang siya ni Randy. Tama na Mara, pakiusap niya, halos humikbi. Ayokong makita kang madakip, pero kailangan mong harapin to. Randy, please! Halos sumigaw si Mara, umiiyak habang hawak ang braso ng asawa niya. Hindi ko sinasadyang umabot sa ganito, lumapit ang pulis. Ma'am, kailangan niyo po kaming samahan para magpaliwanag sa presinto. Ayon sa mga dokumento, may pandaraya at pagnanakaw. Hindi ako nagsalita. Pinanood ko lang habang unti-unti siyang inaakay palabas ng bahay. Ang babaeng minsang tinawag kong anak. Habang sumasara ang gate, narinig ko pa ang huling sigaw niya, Nay, hindi niyo ako maiintindihan. Pero sa sandaling iyon, alam kong tapos na. Hindi ko na kailangang ipaliwanag o ipagtanggol ang sarili ko. Ang katotohanan na mismo ang nagsalita para sa akin.
pag-alis ng mga pulis, bumalik ang katahimikan sa bahay. Isang katahimikang matagal kong hinintay, pero ngayon ay may kasamang bigat. Parang bawat sulok ng bahay ay nagbubulong ng mga alaalang iniwan niya. Si Randy, tahimik lang na nakaupo sa sofa. Hawak niya ang baso ng tubig pero hindi niya iniinom. Kita ko sa mga mata niya ang halo ng pagkabigla, hiya at sakit. "Anak," mahinahon kong sabi, "hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Alam kong ginamit ka rin niya." Umiling siya, luhaan. "Pero ma, dapat naramdaman ko na. Dapat nakita ko na maaga pa lang, may mali na. Ako pa naman, yung laging ipinagmamalaki ni Papa. Pero ngayon, anong klaseng anak ako?" Lumapit ako at hinawakan ko ang kamay niya. "Anak, hindi mo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, natuto ka. At ngayon, nasa iyo ang pagpili kung mananatili ka sa sugat o magpapatuloy." Tahimik siyang tumango. "Dadalo ako sa presinto bukas. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Kahit anong mangyari, asawa ko pa rin siya." "Ginawa mo na ang tama, Randy. Pero huwag mong kalimutan, may mga sugat na kailangang gamutin ng panahon, hindi ng pagmamadali." Sa labas, naririnig ko ang mga kapitbahay na nagbubulungan. Alam kong kumalat na agad ang balita. Sa baryo namin, walang lihim na hindi umaabot sa tindahan ni Aling Puring bago maghapunan. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako nahiya, hindi ako tumakbo. Sa halip, naramdaman kong bumalik ang dignidad ko, ang dangal na tinangka nilang agawin. Lumapit si Tita Luming, may dalang tsaa. "Teresa, kahit papaano tapos na rin, pero alam kong hindi madaling kalimutan." "Hindi ko naman gustong kalimutan," sagot ko. "Gusto ko lang maalala kung paano ako bumangon. Para kung sakaling maranasan ng iba, may magpapatunay na kaya nilang lumaban." Luminga ako sa altar kung saan nakalagay ang lumang larawan naming tatlo, ako, si Randy, at ang yumaong si Ernesto. Sa wakas tahimik na akong ngumiti. Ngayon, bulong ko, maipagpapatuloy ko na ang buhay ko kahit wala siya. Sa gabing iyon, natulog ako ng payapa sa unang pagkakataon matapos ang maraming araw, walang hiya, walang takot at walang utang na loob sa kasinungalingan. Kinabukasan, habang naglalakad ako papunta sa tindahan ni Aling Puring, ramdam ko ang mga matang nakasunod sa akin. Lahat ay tahimik pero halatang gustong magtanong. Sa barangay naming maliit, mabilis kumalat ang balita. Ang ginawang panlilinlang ni Mara, ang pag-aresto at ang mga dokumentong lumabas. Pagpasok ko sa tindahan, sandali silang natahimik. Pagkatapos, si Aling Puring na mismo ang unang lumapit. "Ay, Teresa," sabi niya, "pasensya ka na kung narinig naming lahat yung nangyari, pero saludo kami sa'yo ha, hindi biro yung pinagdaanan mo." Ngumiti ako. Walang dapat ikahiya, Puring. Mas nakakahiya kung magpapaapi pa rin kahit alam mo nang niloloko ka. Napatawa siya sabay sabi, "Tama ka dyan. Akala ko talaga noon, tahimik lang ang buhay mo. Pero ngayon, napatunayan kong matibay ka palang babae." Habang nagbabayad ako ng tinapay, nilapitan ako ni Kapitana. "Aling Teresa, gusto lang naming ipaalam na bukas magkakaroon ng pulong sa barangay. Gusto naming marinig ang panig ninyo. Marami kasing natutong leksyon sa nangyari." "Walang problema," sabi ko. "Hindi ako tatanggi sa katotohanan." Kinabukasan, dumalo ako sa barangay hall. Puno ang loob, mga kapitbahay, kabataan, pati mga matatandang kilala ko mula pa noong kabataan ko. Tumayo si Kapitana at nagsalita, "Mga kabarangay, tinawag natin si Aling Teresa hindi para husgahan, kundi para magbigay ng inspirasyon." Tinawag niya ako sa harapan. Huminga ako ng malalim bago nagsimula. "Maraming salamat. Alam kong marami sa inyo ang nakarinig ng kwento ko. Oo, totoo, ginupitan ako habang tulog, nilasing ng gamot at siniraan sa buong paligid. Pero mas masakit kaysa sa gupit yung pagkawala ng tiwala. Tahimik ang lahat. Pero ngayong tumayo ako rito, gusto kong ipakita sa inyong lahat, ang dangal pwedeng ibalik.
Kahit anong edad, kahit ilang beses kang ibagsak, basta totoo ka, babangon ka ulit. Nagpalakpakan ang gatao. Ilan pa'y napaluha. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit ang ilang kababaihan. Aling Teresa, sabi nila, salamat sa tapang ninyo. Kaming mga nanay, madalas ding tinatabunan ng hiya, pero dahil sa inyo, nakita naming kaya rin naming lumaban. Ngumiti ako. Hindi ako bayani, isa lang akong ina na napagod sa pananahimik. Makaraan ang 3 araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Randy. Ma, mahina ang boses niya. Pwede po ba tayong pumunta sa presinto? Gusto raw kayong makausap ni Mara. Saglit akong natahimik. Hindi ko alam kung handa na ba ako. Pero sa puso ko, alam kong kailangan ko ring tapusin ito, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili kong kapayapaan. Pagdating namin sa presinto, sinalubong kami ng amoy ng malamig na semento at kape. Dinala kami ng pulis sa maliit na silid kung saan nakaupo si Mara, nakasuot ng simpleng t-shirt, mukha'y payat at matay namamaga sa kakaiyak. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. Nay, mahinang sabi niya, patawad po, tahimik ako. Hindi ko alam kung galit o awa ang dapat kong maramdaman. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, patuloy niya. Naging sakim ako. Naisip ko, kung makuha ko lang yung bahay, baka mas mapatunayan kong may halaga rin ako. Pero ngayon, nawala lahat. Pati asawa ko, pati dangal ko. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa pamamagitan ng kasamaan, sagot ko. Ang respeto, hindi hinihingi, pinagkakamit yan sa kabutihan. Lumapit siya, nanginginig ang kamay. Ma, alam kong hindi niyo ako mapapatawad agad, pero sana, isang araw, maalala niyo pa rin na minahal ko kayo kahit papaano. Pinagmasdan ko siya. Sa likod ng mga mata niyang puno ng pagsisisi, nakita ko ang kabataang manugang na minsan kong tinuring na anak. Mara, sabi ko, dahan-dahan, hindi ko ikakaila. Sinaktan mo ako, ginulo mo ang buhay ko, pero hindi ko rin kayang manatiling puno ng galit. Kaya sa harap mo ngayon, pinapatawad na kita. Pero tandaan mo, ang kapatawaran ay hindi pagbabalik ng tiwala. Kailangan mong paghirapan yon. Naiyak siya ng tuluyan. Salamat po, Nay. Kahit hindi ko deserve. Paglabas ko ng presinto, malamig ang hangin pero magaan ang dibdib ko. Sa unang pagkakataon, hindi ako umiyak dahil sa sakit. Umiyak ako dahil nakalaya ako mula sa bigat ng nakaraan. Habang naglalakad kami ni Randy palabas, tumingin ako sa langit at bumulong, Ernesto, tapos na. Maayos na ulit ang bahay natin. Lumipas ang ilang linggo, unti-unti nang bumabalik ang katahimikan sa bahay. Wala na ang tensyon, wala na ang takot. Ang dating bahay na puno ng sigawan at lihim, ngayon ay amoy tinapay at kape tuwing umaga. Si Randy araw-araw ng maagang nagigising. Tinulungan niya akong ayusin ang bakuran. Tinanggal namin ang mga tuyong halaman, naglagay ng bagong paso at pininturahan ang gate ng kulay asul. Sabi ni Papa, favorite mo raw tong kulay, biro niya. Ngumiti ako. Oo, kasi kulay ito ng payapa. Paminsan-minsan, bumibisita si Tita Luming at ang mga kapitbahay. Laging may dalang ulam, prutas o simpleng kwento tungkol sa barangay. Pero ang pinakaimportante, wala nang bulong-bulungan, wala nang tingin ng awa, tanging respeto na lang ang natira. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, may batang lumapit. Anak ng kapitbahay naming si Aling Puring. Lola Teresa, sabi niya. Sabi po ni Mama, matapang daw kayo. Paano po maging matapang? Natawa ako. Ang tapang, Hija, hindi yung sumisigaw o lumalaban palagi. Minsan, yung tumahimik ka habang inaapi pero hindi mo pinapabayaan ang sarili mong mawala. Yun ang tapang. Tumango ang bata, ngumiti at tumakbo pabalik sa bahay nila. Sa sandaling yon, napaisip ako kung dati ako ang ginawang katawa-tawa, ngayon ako na pala ang kwentong nagbibigay lakas sa iba. Sa gabi, bago matulog, tinignan ko ang lumang album namin ni Ernesto. Nilapat ko ang kamay ko sa litrato naming mag-asawa.
Salamat, bulong ko. Kung hindi sa sakit na pinagdaanan ko, hindi ko malalaman kung gaano ako kalakas. Lumapit si Randy sa pinto ng kwarto ko. Ma, gusto niyo bang sumama sa akin bukas? Magpapaayos ako ng negosyo ni Mara. Kahit hiwalay na kami, gusto kong tulungan siyang magsimula ulit. Ngumiti ako. Tama yan anak, hindi tayo dapat tumigil sa kabutihan dahil lang sa sakit. Iyan ang tunay na paggaling. Habang pinapatay ko ang ilaw, ramdam ko ang katahimikan na matagal kong hinintay. Hindi ko na kailangang patunayan ang sarili ko sa kahit kanino. Dahil sa dulo, ako pa rin ang may huling salita, ang babaeng sinubukang sirain, pero mas piniling bumangon. Makalipas ang 3 buwan, muling nagkaroon ng pagtitipon sa barangay hall. Sa pagkakataong ito, hindi para sa reklamo o iskandalo, kundi para sa pagtuturo ng kababaihan tungkol sa dignidad at karapatan. Tinawag ako ni Kapitana bilang panauhing tagapagsalita. Mga kabarangay, panimula niya, kung may isang babae tayong patunay na hindi hadlang ang edad sa pagbangon, siya po iyon. Si Aling Teresa Mendoza. Palakpakan. Tumayo ako, dala ang maliit kong notebook. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magsalita. Alam ko, marami sa inyo ang saksi sa nangyari sa akin. Ginupitan ako, ininsulto, siniraan at ninakawan. Pero mas matindi pa sa lahat, sinubukan akong patahimikin. Kaya ngayon, gusto kong ipaalala sa lahat ng babae dito, ang pananahimik, hindi palaging kabutihan. Minsan, iyon ang dahilan kung bakit tayo nasasaktan. Tahimik ang lahat, nakikinig. Kung may nararanasan kayong mali, huwag niyong isipin na hiya ang sagot. Ang hiya ay sandata lang ng mga gustong mangapi. Ang karapatan natin bilang tao, hindi iyan nawawala kahit tumanda tayo. Tumayo si Tita Luming at nagsabi, Teresa, dahil sa'yo, naglakas loob na rin akong kausapin ang anak kong palaging sumisigaw sa akin. Ngayon, bumuti na kami. Napangiti ako. Hindi ko gustong magturo ng ganti, Luming. Gusto ko lang ipakita na ang respeto nagsisimula sa sarili. Pagkatapos ng talumpati, nilapitan ako ng ilang kababaihan, mga may edad, may asawa, may anak na OFW. Lahat sila may kanya-kanyang kwento ng pagtitiis, hiya, at tahimik na sakit. Aling Teresa, sabi ng isa, salamat. Dahil sa'yo, alam naming pwedeng magsimula kahit matanda na. Umuwi akong magaan ng loob. Habang naglalakad pa uwi, tanaw ko ang mga ilaw ng bahay, parang bituin sa lupa. Sa bawat ilaw, alam kong may babaeng marunong ng magpahalaga sa sarili. Pagdating sa bahay, nakita ko si Randy sa may pintuan, may dalang bulaklak. Para sa'yo, Ma, sabi niya, hindi lang dahil ina kita, kundi dahil inspirasyon ka na ng barangay. Ngumiti ako, tinanggap ang bulaklak. Hindi ako inspirasyon, anak, isa lang akong patunay na kahit ginupitan ka ng mundo, tutubo pa rin ang lakas mo basta't may paninindigan ka. Dumating muli ang araw ng aking kaarawan. 1 taon matapos ang gabing hindi ko kailanman malilimutan. Pero ngayong taon, ibang-iba ang pakiramdam. Wala nang takot, wala nang luha. Tanging katahimikan, halakhak at amoy ng lutong adobo sa kusina. Maaga pa lang, nagdatingan na ang mga bisita. Si Tita Luming may dalang puto at kutsinta. Ang mga kapitbahay may dalang pansit at kakanin. Ang mga bata tumatakbo sa bakuran, naglalaro ng habulan. Sa gitna ng lahat ng iyon, nakaupo ako sa beranda, nakangiti habang pinagmamasdan silang lahat. Lumapit si Randy, dala ang cake na may nakasulat. Para kay Mama, salamat sa katatagan. Ma, sabi niya, ayokong magdrama, pero kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong sumuko. Natutunan kong ang tunay na lakas, tahimik lang, pero totoo. Ngumiti ako. Anak, ang pinakamagandang regalo na makukuha ng isang ina ay hindi ginto o bahay. Ang makita lang na natuto ang anak niya, sapat na iyon. Bumuhos ang mga halakhak sa paligid. May kumanta ng happy birthday, may nagpalakpak, may nagbiro,
Pero sa gitna ng ingay, naramdaman kong kalmado ang puso ko. Parang tinanggal sa dibdib ko ang lahat ng bigat na ilang dekada kong pasan. Pagkatapos ng kainan, lumapit sa akin si Kapitana. Aling Teresa, gusto naming gawing tradisyon ang kwento mo. Tuwing buwan ng kababaihan, ikaw ang magsasalita. Natawa ako. Kung ganun, kailangan kong ayusin ang peluka ko. Sabay tawa ng lahat. Habang palubog ang araw, umupo ako sa harap ng altar. Sa kamay ko, hawak ko ang litrato ni Ernesto. Mahal, siguro kung nandito ka, matutuwa ka sa naging takbo ng buhay natin. Natutunan ko nang ang tunay na ganti, hindi sigaw o hiya, kundi katahimikan at tagumpay. Sa labas, maririnig ang mga tawanan ng mga bata. Ang hangin, malamig, pero banayad. Sa sandaling iyon, napangiti ako at pumikit. Ngayon pa lang, bulong ko, ito ang tunay kong kaarawan. Hindi ang araw ng kapanganakan ko, kundi ang araw na muli kong isinilang ang sarili ko. At sa unang pagkakataon, walang luha, walang galit, tanging kapayapaan,